magdadalawang isip kung kukuha sila ng minivan, magastos sa gasolina, yung DA64V. Ang talagang bida sa video na to ay itong DA64V na to. Aalamin natin ang kanyang fuel consumption via full tank method. So sa tingin mo, mga nasa ilan kilometers per liter? Hindi po namin dadayain ang anumang bagay na gagawin namin ngayong araw na ito. Kumbaga, walang lokohan. Ba't naman tayo maglolokohan pa? Tayo na lang, maglolokohan pa ba tayo? Oh, galing! Good morning sa inyo guys! Isa na namang video kung saan meron tayong aalamin na fuel consumption ng isang minivan mga kaibigan. At para sa video na to, itong minivan na to, ang ipupultang method natin isang DA64V. At ang maganda pa rito sa video na gagawin natin, ang tigas din kasi ng ulo nitong kausap ko na to. Ang sabi ko sa kanya, huwag siya magpagas. Pero nagpagas siya. At hindi lang siya basta nagpagas, nagpa-full tank siya. Nagpa-full tank siya agad guys. Pero walang makakapigil sa atin mga kaibigan dahil pag sinabi ni Mayor TV na ipapa-full tank ko yan, eh maniwala ka talagang ipapa-full tank ko yan. So kahit na naka-full tank na itong DA64V na to, eh ipapa-full tank ko pa rin to. Bakit kasi pina-full tank mo? Hindi na tayo abot sa pupuntahan natin eh. Eh sabi ko sa'yo, huwag ka magpa-full tank eh. Ayan ang pinull tank mo eh. Ang sabi ko sa'yo, huwag eh. Ang sabi ko sa kanya, huwag siya magpagas. Hindi lang siya basta nagpagas, nagpa-full tank pa. Bahala na, tignan natin kung anong mangyayari sa video na to. Kung papayag ba yung gasoline station na i-full tank ang isang naka-full tank na sasakyan. Let's go! Malalaman natin kung magpapa-full tank ba sila ng isang Full sasakyan na naka-full tank na. Ganun po kami kayaman guys. Naka-full tank na yung minivan, ipapa-full tank namin ulit. Unleaded po, full tank. Alain mo yun, naka-full tank lang, pinupull tank na naman. 3.50 liters, 288.05 pesos. Shoutout sa Unioil. Unioil, baka naman, Unioil. Sino ba may-ari ng Unioil? Kuya, kilala mo ba yung may-ari ng Unioil? Hindi. Ako din eh. Pag nakilala mo kuya, pakilala mo ako ah. Asa yung trip A niyan? Naka-reset na yun. Naka-reset na? Zero na. Pagka gagawin niyo po yung full tank method, huwag niyo pong kakalimutan yun. Pagka nagpa-full tank ka na, i-reset mo na, i-0-0 mo na yung trip A mo, o kaya yung trip B. Para mabilang talaga natin kung ilang kilometro ang iaandar natin at mababawas dun sa full tank na pinalagay mo. Para pala sa mga hindi nakakaalam, itong minivan na to ay si Wagi Wagi, na feature na po ito sa Buhay Minivan. At ito po si Marvin, siya po may-ari kay Wagi Wagi. Ano ba si Wagi Wagi tol? DA64B non-turbo. 4x2 lang to. Basic lang, automatic transmission. Saan mo pala ginagamit to tol? Itong si Wagi Wagi? Lala move. Panglala move. Panglala move. Pag may event kami, panggala. Pag may Kahit event saan. kayo, bakit ano ka ba? Clown ka ba? Mukhang clown. Mukhang clown. Pero ano ka? Ano yung event na yon? Bakit nag-e-event kayo? Catering services. Yun! Nabiyahe na kami ngayon para simulan na natin na ubusin yung pina-full tank natin. Isipin mo, pwede pala yun. Kaka-full tank mo lang, pwede ka magpa-full tank ulit. Ayun, mabiyahe na kami. Kung ano pinagkukwentuhan namin dito. Let's go guys! Okay guys, ngayon ay nandito tayo sa may Vikings venue. So dito tayo sa may MOA. Check muna natin so far ilang kilometers pa yung tinakbo namin mula kanina. So mula kanina na nagpagas tayo, nakatakbo na tayo ng 24.5 kilometers. Hindi pala tayo, yung minivan. Ayan, baka mamaya may mga piloso pong nanonood dyan. Hindi po kami yung tumakbo, yung minivan po ang umandar ng 24.5 kilometers. Dagdag impormasyon mga
mga kaibigan. Naka-aircon po kami sa buong biyahe. Actually, sa buong araw na ito, basta gagamitin namin to, naka-aircon po itong minivan na to, si Wagi Wagi DA64V non-turbo 4x2 automatic. Hindi po namin dadayain ang anumang bagay na gagawin namin ngayong araw na ito para lang pababain yung yung konsumo ng gasolina. Hindi po, normalan po. So naka-aircon kami. Yun, alam niyo na yun. Normalang gamit lang ng minivan mga kaibigan. And natutuwa ako rito sa minivan na ito. Tinitingnan ko ang baba ng kanyang temperature, no? Kanina running kami, nakikita ko nasa 71, 72. Ayan. And ngayon na naka-stop kami, hindi ko alam kung makikita nyo yan, pero 73, 74, 75, idle naman po yan, idle. Ayan, normalan lang dito guys. Kumbaga, walang lokohan. Ba't naman tayo maglolokohan pa? Tayo na lang, maglolokohan pa ba tayo? So ayan, nandito tayo ngayon sa may Vikings venue kasi may ka-meet up ako ngayon, may kausap ako na i-check na minivan na pinapabenta sa akin. Ang usapan namin ay alas 10 at ngayon ay eksaktong alas 10 ng umaga mga kaibigan. So waiting time muna kami rito. Hintayin natin dumating yung ka-meet up ko para mapakita ko rin sa inyo. And nangyayari po talaga to. Pagka pwede naman ay nakikipag-meet po ako dun sa owner para ma-check ko po yung minivan nila na ipapabenta nila sa akin. So yung mga pinopost ko po na mga for sale na minivan, karamihan po dyan ay na-check ko po yan. Okay? So hindi po ako tumatanggap ng mga palyado, ng mga sira, mga may problema sa papel, may problema sa makina. No. Ayan, ayoko po niyan. Ayan, pagka kay Mayor TV po kayo nag-inquire o bumili, makakaasa po kayo na chinek ko po yun. Okay? Hindi ko kayo bibigyan ng assurance na hindi yan masisira. Okay? Kasi lahat naman ng sasakyan ay nasisira talaga. Pero chinek ko po yun at pumasa po sa akin yun. At yun nga, ngayon ay paalis na itong minivan na ito. So tingnan natin, abangan natin kung ano ang magiging karugtong ng kwento ng minivan na yun. Basta na-check na namin yan, gaya ng mga ibang minivan na binibenta namin. Na-check na po namin yan. So check po yan. Okay? So abangan na lang natin. Hindi ko alam kung nakapost na yan ngayon. Hindi ko alam kung ipopost ko ba yan. Hindi ko alam kung nabenta na ba yan. Basta abangan nyo na lang. Mag-follow kayo sa aking Facebook page para updated kayo sa mga minivan na binebenta ko. Okay? Siyempre hindi tayo uwi kaagad. Sayang naman yun. Ilang kilometers pa lang yung binyahe natin? 24 kilometers pa lang yung binyahe natin. 124. Okay, tingnan natin. Basta hindi dito nagtatapos ang biyahe na to dahil nga ang talagang bida sa video na to ay itong DA64V na to, si Wagi Wagi. Aalamin natin ang kanyang fuel consumption via full tank method. So babiyahe kami ulit guys, para madagdagan ang kilometers na kukwentahin natin mamaya. Okay? Balikan ko kayo. Next scene. $51.9. 51.9 kilometers. Okay, 51.9 kilometers mula kanina na nagpagas tayo. Ngayon nga ay nandito na tayo sa isang sikretong lugar dito sa may Dasma. Pupuntahan lang tayo dito ng kaibigan. FC Cars Minivan Manila. So, na-feature na namin sila sa Buhay Minivan. Si FC Cars ang kaisa-isang trusted ko na builder and minivan mechanic dito sa Cavite. Huwag kayong basta-basta pupunta kasi marami rin silang ginagawa. Mag-message kayo sa page nila. Wala namang gulatan kasi baka mamaya gugulatin nyo sila, bigla kayong darating. Tapos, magugulat din kayo kasi hindi kayo maasikaso dahil ang dami nilang tanggap. Dami, may pakain talaga rito, tol. Meron. Iba dito, FC Cars 2 eh. Sir, okay lang ba sabihin ko sa kanila na nandito ako sa katangi-tangi kong trusted minivan builder mechanic dito sa Cavite? Thank you sa pag-visit ngayon. Sabi ko sa kanila, wag silang basta pupunta, magpapa-schedule sila. Pwede, para may merienda. Oo,
Hindi, tsaka para... Bigla kasi kayo nagpunta. Baka mamaya kasi mag-surprise sila, bigla silang darating. Eh sila yung masusurprise kasi hindi sila ma-accommodate dahil baka maraming tanggap. Ayan, dinalaw lang namin sila Sir Perdi rito. So, biglaan lang. Biglaan lang to, pero bumili ng sangkaterbang Jollibee. Hindi naman. Magkukwentuhan muna kami. Siyempre, hindi naman kailangan marinig yun dahil magchichismisan kami. FC Cars nga pala, builder mo, Oo. tol. Number 1 builder, bebe. Okay, syempre, hinto muna kami rito. Somewhere sa may Dasma. Ayan, nasa harap kami ng Lasal Dasma. Ipupuntahan lang kami na kapihan dito na gusto kong subukan. Ay, ayun pala tol, ayun. Kakapi lang kami rito, tapos gaya tayo ulit. Dito lang to, sa may tapat ng tapat ng Lasal Dasma. Tara po. Ayun, tama yun. Thank you, salamat. Ayan, dito guys, Pasilio. Testingin natin. Tingnan natin ang sarap ng kape. Uy, kuya, ba't nandito ka? Bakit hindi? May tinda kayong kape? Meron, malamang. Uy, Hello. ano ba yan? Ba't meron? Ayaw mo ba? Ang bilis mo naman inubos yung inumin mo eh. Masarap eh. Basta malamig sa akin. Ano bang pangalan nitong pinuntahan natin, tol? Pasilyo. Magtatayo ako ng dyan, tindahan ng mga chicharon, mga ganon. Mga chicharon dyan sa tapat mismo. Chicharong bulaklak. Di ba, para magkaharap, ang ipapangalan ko rin sa chicharon na, crispy. Crispy! Pasilyo! Dito lang to, tol, sa may tapat ng, Lasal, Dasma. Ikaw ba kahit minsan nakuha mo na yung fuel consumption ni Wagi-Wagi? Tawag dito. Sabi mo lang kung oo o hindi. Wala kang kailangan i-explain. Sinambahan ko lang eh. Na, Hindi mo pwedeng tsambahan yun. ang nakwenta ko is 14.5. Paano mo kinuwenta yan? Full tank, tapos ganun din, ginawa natin. Full tank method din. Full tank method. Tapos, kininta ko yung liters na kinain nyo. 14.5 ang lumabas. kilometers per liter yan. Pero, wala siyang aircon nun. Patay ang aircon. Eh, syempre, nagmamatter din yun kung naka-aircon ka o hindi. Kasi, mas matipid pag walang aircon. Pero mas komportable naman pagka Pag naka-aircon. aircon, Parang dito syempre. sa Pasilyo. Oo, napakalamig. Aircon dito. Diba? Komportable. Di ba? Kaya masarap din tumambay rito. Sa tapat lang to ng Lasal Dasma, tol. Ang daling hanapin. So sa tingin mo, mga nasa ilan? Kilometers per liter? Considering na yung Naka-aircon tayo, binyahe diba? natin, naka-aircon tayo. 12. 12 kilometers per liter. Tapos nag-14 lang, no? 14, no? Waging-wagi tayo, no, tol? Waging-wagi. Waging-wagi si Wagi-wagi. Oo. Nabanggit mo kanina, lalamove. Ginagamit mo lalamove yung Yes. minivan mo, di ba? Kumikita ka pa ba? O lugi ka ba sa gas? Meron pa naman pambiling bigas. Pambiling bigas? Pambili ng ulam? Wala na. Wala na. Puro bigas lang. Ano kayo? Mga manok? Mga manok ba kayo? Mga peas. Buti ngayon, pumayag ka na sumama sa trip ko ngayon kahit wala ka namang kikitain dito. Okay lang. Okay lang. May kape naman. Oo. Saan nang galing yung kape na yan? Pasilyo. Pasilyo! Visit kayo rito at napakasarap ng kape. Tsaka ang babait ng mga tao rito, tol. Oo. Oh, very accommodating. Mabait mga tao rito. Tapos minsan namimigay daw sila ng mga tinapay. Oh. Ha? Wala ba? Wala. Wala pa lang gano'n. Hindi sila namimigay ng tinapay dito. Alam mo kung ano binibigay nila rito? Magandang experience. Yun. Libre yun. Libre yun. Yung pagpasok mo rito, marerelax ka. Pwede kayong magchikahan. Para ito, tol, ginagawa natin. Nagkukwentuhan lang tayo, di ba? Chit-chat lang. Dahil komportable, babalik ka. Babalik ka talaga. Yun, Kaya, yun, yun. kita mo tayo, taga Valenzuela Oo, tayo. napunta Dumayo pa tayo tayo dito, rito. diba? Sa Pasilyo, sa tapat lang to ng Lasal Dasma. Kung ikaw i-rate mo from 9 to 10. Kasi ito, naubos mo na yung kape mo. Oo. Tapos ito, na-experience mo naman yung, yung loob. Kung i-rate mo itong Pasilyo, 9 to 10, 10 being the highest, anong bibigay mong rating? 11? 11? Grabe naman, lagpas-lagpasan. Alam ko kung bakit nilagpas mo eh. Sa 11 eh. Kasi lagpas siya ng 7-11.
Kidding aside mga kaibigan, pwede nyong itry dito yung mga taga Cavite. Kahit hindi taga Cavite kami, hindi kami taga Cavite, pero dumayo kami rito sa Pasilio. Again, nasa harap lang to ng Lasal Dasma. Napakadaling puntahan, napakadaling tuntunin. I'm more than a bird. I'm more than a... At matapos ang mahaba-habang biyahe mga kaibigan, nandito na naman kami sa Uni Oil dito sa may Dalandanan, Valenzuela, malapit sa lokal ng Iglesia ni Cristo. Dito, lokal ng Malinta. Ayan, at syempre dito tayo nagpagas kanina, kaya dito rin tayo magpapagas ngayon. Friday ngayon. So, ayan, eksakto alas 5 ng hapon nakarating kami rito. Ito yung iniiwasan naming oras, yung 5 PM rush hour ng Friday. Yan. Ang date pala natin ngayon mga kaibigan ay May 29 mga kaibigan, May 29, 2026. So yan, Uni Oil, baka naman Uni Oil. Ano yung Uni Oil? Ayun. Oh, Uni Oil, baka naman. Kuya unleaded full tank. Okay, so ang pinagas natin ngayon ay 7.97 liters. Yun ay 655.93 pesos. Ayan, so napakahaba ng araw na to. Sinundo mo kayo na tol, mga 8 AM ba yun? 8:30. 8:30. Ang oras natin ngayon ay 5:25 na. So nakita nyo naman yung naging biyahe namin mula rito sa Valenzuela. Ayan, nirecord natin yung trip A, nagpa-full tank tayo. Tapos dumaan tayo ng Smart Connect, Road 10, Rojas Boulevard, papunta ng MOA. Tapos from MOA, Cavitex, exit ng Bacoor, pasok ng Dasma, diretso Dasma. Daan tayo kay FC Cars. Ayan, FC Cars Minivan Manila. Tapos from FC Cars, dumiretso tayo sa Pasilio, dun sa kapihan ng pinsang ko. Ayan, puntahan nyo yun sa may Dasma. Napakasarap ng kape doon. Napakasarap ng kape, napakabait ng mga tao doon. Mula doon ay sinunod na lang natin yung maps. Ano yun? MCX, tapos tayo ng SLEX, tapos Skyway. Tapos Smart Connect, pabalik dito sa Valenzuela. Okay? So nag-gather natin ang mga impormasyon na kailangan natin. So kwentahin na natin, 116. Eksakto yun, 116 kilometers divided by, pinagas natin ngayon ay 7.97. So yung 116 divided by 7.97 equals. Oh, galing! Sabi ko sa'yo, mga lumang, di ba? So, ang tinakbo natin ay 116 kilometers. So, i-divide natin yon sa kung ilang litro yung pinakarga natin ngayon. Ibig sabihin, yun yung nakonsumo natin. So, ang lumabas po doon, 116 divided by 7.97 equals 14.55. Napakahusay. 14.55 kilometers per liter. Nakabukas yung aircon. Ang lakas pa nung aircon. Kanina pinapapatay ko yung aircon kasi giniginaw na ako eh. At dahil nakakulant bypass yan. Nakakulant bypass pa pala to, tol. Oo. Parang si Bukbuk din, nakakulant bypass yon. Pero i-consider natin na ito ay non-turbo. Non-turbo, nakakulant bypass. Kailan yung huling PMS nito? Last month. So May ngayon, April lang yung ano mo, PMS mo. Okay? So, buong biyahe, naka-on yung aircon. Non-turbo, automatic, 4x2. Walang masyadong karga, walang masyadong laman. May konti lang na mga tools. Okay yung tool, ha? 14.55 kilometers per liter. Tansya ko, nasa 12, magti-12 lang. Ako nga, sa 11 lang ako kanina eh. Tinalo kayo ni Wagi. Oo, iba pa rin pala talaga. Ikaw, tol, ano masasabi mo ron? Nasa sakyan mo to. Ano masasabi mo na 14.55 kilometers per liter?
yung sasakyan mo? Napaka very good ng ano niya, gas consumption niya. Oo. Kasi kwenta ko nun walang aircon yun pero nag 14.5 pero ito nakabukas aircon, ganun din. Oo. Ay, Oo nga, ano yung kinuwento mo kanina? Ilang kilometers per liter yun? 14.5 din. Ang nakwenta ko is 14.5. 14.5 din? Sabi ko Nakapatay sa'yo, yung aircon. Nakapatay aircon nun. Pero ngayon, Nakabukas, bukas yung aircon. parehas lang pala kain ito. Oo. Bukas sarado aircon niya. Tapos ano yun hindi puro rektahan yung biyahe natin. May mga traffic tayo Traffic, kanina. oo. Naghahanap ng parking. Yung the usual lang. Kumbaga hindi natin dinaya yung ano. Okay yun Natuwa ako sa fuel consumption itong si Wagi Wagi tol. Parang ano talaga tol no? Parang bagay na bagay siyang panghanap buhay. Hanap buhay. Oo. Ano siya, good siya for business family use. Kahit saan, pwede to. Kanina ko pa nga excited na gustong malaman yung Oo. niya 14. 14.55. So, ibig sabihin, pareho yung consumption niya, may aircon o wala. Pag bumabiyahe kasi ako sa Lala mo, hindi ako nag-aircon. So again mga kaibigan, ito pong unit na to ay naka-coolant bypass. So si Bukbuk po, naka-coolant bypass din po yun. And yung coolant bypass ay available yan kila Sir Edwin sa Ben2Q. Sa Ben2Q dito sa Valenzuela. Ano ba yung mga naging pagbabago kay Wagi-Wagi mula nung pinakulant bypass mo? Ang lamig ng aircon ko. Kanina, seryoso yun. Pinapapatay kay aircon. Pinapapatay niya kasi giniginaw na siya. Ako naman tol, nung pinakulant bypass ko si Bukbuk, marami nagsasabi sa akin na magbabago o Hindi, akala ko rin. tataas yung konsumo ng gasolina. Oo. Pero yung fuel consumption ng Baguio at fuel consumption ng Zambales, halos parehas lang. Nung Baguio, hindi pa siya nakakulant bypass. Yung Zambales, nakakulant bypass na siya. Pero halos parehas lang ang fuel consumption nung dalawang trip na yon. And ang pinaka-importante sa lahat mga kaibigan, yung coolant bypass, hindi naman ibig sabihin nun ay bypass talaga yung coolant. Yun lang yung tinatawag. Yun lang yung tawag ni Sir Edwin, coolant bypass. Pero kung paano ginagawa yun ay hindi namin alam. Ang pinakamalaking ambag ng coolant bypass para sa mga minivan ay bababa yung temperatura ng sasakyan mo. 73 to 75. Parehas Bukas lang. aircon Parehas lang. Kasi si Bukbok ganun din. Naalala ko, nung nagrektahan kami ni Sir John sa TPLEX noon, Flex. umandar kami ng mga narektahan yun nasa 71, 72 lang temperature ni Bukbok noon. So yan, kung interesado kayo dun sa coolant bypass, mag-inquire kayo kay Sir Edwin direkta o kaya mag-message kayo rito kay Marvin. Saka ba nila makikita tol? Nakita niyo ko. Pag nakita niyo ko. So ayun, maraming salamat dito. May gusto ka bang i-promote? May gusto ka bang batiin, tol? Binabati ko yung biyanan ko. Mag-birthday sa Lunes. Happy birthday, ma! Ay, ano pangalan ng biyanan mo, tol? Si Mama Leticia. Ayan. Happy birthday po. Ayun. Ayan, happy birthday po. Pag may natira pong spaghetti, padala niyo po ako. Ayan. So, tol, maraming salamat Maraming salamat. Welcome. Masaya ako sa resulta nung natin ngayon. Gulat din ako. Yung mga nagdadalawang isip kung kukuha sila ng minivan, okay, baka mamaya may mga nagsasabi sa inyo na magastos sa gasolina yung DA64V. Itong video na to ay isang patunay na ang DA64V ay hindi magastos sa gasolina. 14.55 kilometers per liter. Itong DA64V 4x2 non-turbo. Uni-oil. Baka naman, uni-oil. Kahit 1 litro lang, X-Meld. Sige na, salamat sa panonood nyo. Ayan. Masasabi lang namin sa inyo ay Huwag kayong bibili ng minivan, baby! Pero kung bibili kayo, i-message nyo ako sa aking Facebook page, Mayor TV. Alright.